Ang tunog na ito ay naitala ng spacecraft malapit sa pinakamalaking planeta sa solar system at marami ang naniniwalang parang boses ng alien. Pero sa totoo lang, mas kamangha-mangha pa ang naririnig mo. Ito ay mga prosesong elektrikal na napakalakas na nangyayari sa magnetic field ng Jupiter. Sobrang lakas ng mga ito, kaya kaya nilang makaapekto sa kalawakan sa paligid ng planeta. Ang mga teleskopyo ang mapagmasid na mga mata ng sangkatauhan. Kung wala sila, marami pa rin ang maniniwala na ang daigdig ang sentro ng universo. At nananatili ito sa kawalan dahil lamang sa pagsisikap ng isang dambuhalang pagong at masisipag na elepante. Pero bukod sa pagkaunawa na ang ating planeta ay isa ring katawang celestial tulad ng iba, may isa pang napagtanto ang mga tao dahil sa mga obserbatoryong nasa orbit. Tayo ay may maliit na pwesto sa bilyon-bilyong planeta sa kalawakan, sa kosmikong herarkiya. Higit pa ron, maaring hindi lang ang daigdig ang tanging bagay kung saan umiral na o maaring magsimula pa lang ang buhay. Ang misyong Kepler na inilunsad noong 2009 ay nagdulot ng revolusyon sa ating isipan at pananaw. Ang obserbatoryo ng NASA ang nangungunang tagatukoy ng mga exoplanet na yon. Layunin ng misyon na pag-aralan ang estruktura ng mga sistemang planetaryo malapit sa kanilang inang bituin. Binigyang diin ni Kepler ang mga celestial na katawan sa Goldilocks zone, ang zonang maaaring tirhan sa paligid ng isang bituin. Baka tanungin ng ilan, bakit gagastos ng milyon-milyon sa bagong orbital istasyon kung may teleskopyong Hubble na matalimang mata, kapangalan pa ng ating channel? Ang pangunahing pagkakaiba ay mobile at madaling kontrolin ng Hubble na inilunsad sa mababang orbit ng daigdig at kayang umikot sa anumang direksyon para obserbahan ang paligid ng mundo. Si Kepler ay umiikot sa araw at nakatutok sa kailaliman ng Milky Way na parang sinisilip ang pinakaugat nito. Ang pangunahing lokasyon ng pagmamasid ng huli ay nasa loob ng mga konstelasyon ng Cygnus, Lyra at Draco. Sila mismo ang masusing pinagmasdan ng obserbatoryo noon. Noong Oktubre 30, 2018, inihayag ni Paul Hertz ng NASA ang pagtatapos ng misyon ng Kepler Space Observatory. Ngunit patuloy pa rin ang pagsusuri ng mga datos. Sa panahon ng operasyon ng Kepler, nakadiskubre ito na humigit kumulang 4,700 kandidatong exoplanet at libo-libo sa mga ito ay ganap ng nakumpirma. Ngayon, ikukwento namin ang pinakakakaibang natuklasan ng obserbatoryo at susubukan naming isipin kung ano kaya ang maaaring anya ng buhay sa mga planetang ito. Kepler-4 na 3 ang exoplanetang ito ay natuklasan ni Kepler sa konstelasyon ng Lyra na nasa 470 liwanag taon mula sa Lyra. Ito ang pinakamataas ang antas ng pagkakahawig sa daigdig. Pero naniniwala ang mga siyentipiko na maliit ang tsansang may buhay dito tulad ng sa atin. Ano ang sanhi ng pesimismo? Dahil ito sa ugali ng pangunahing bituin, si Kepler-4 na 38 na isang pulang duwende at ng ilang ulit na mas maliit kaysa araw. Ang planeta ay nasa habitable zone ng bituin nito, pero dito rin galing ang kamalasan nito. Sa totoo, mga 1 beses bawat 100 araw tumatanggap ng malaking radyasyon ang planetang ito dahil pabigla-biglang bituin si Kepler-4 na 38. Ang kanyang mga napakalalakas na pagsiklab ay hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa sa aktibidad ng araw at maihahambing sa pagsabog ng 100 bilyong tonelada sa TNT na katumbas. Kaya kung may buhay man sa malayang planeta, dapat ay napakatibay nito laban sa matinding radyasyon. Kung hindi, magiging kakaiba ang lipunang yon. Isang lipunan ng mga mutant pawang may leukemia. Ngunit kung malakas ang magnetic field ng planeta, maaari nitong bahagyang protektahan laban sa radyasyon. Kepler 10b. Isang mundo ito ng lava at apoy. Mas mainit pa sa planetang ito kaysa sa King's Landing noong oras ng biglaang pag-atake ng mga dragon ni Daenerys Targaryen. Ang maliit na bakal na exoplaneta na ito ay nasa 500 at 60 light years ang layo mula sa atin. Ang temperatura sa impyernong tirahan na ito ay hindi nagbibigay ng pag-asa para sa kaligtasan ng mga dayuhan, lalo na sa mga tagalupa.
Araw at gabi, narito ang hindi kapanipaniwalang init na umaabot hanggang 1,500 at 500 degrees Celsius. Dahil dito, iniisip ng mga astronomo na natatakpan ng mga karagatan ng tunaw na bakal ang Kepler 10b at doble ang grabidad dito kumpara sa daigdig. Kaya, ang paglapag sa planetang ito ay halos imposibleng misyon dahil malamang hindi kayanin ng tao ang overload na mararanasan ng mga astronaut. Umiikot ang Kepler 10b sa habitable zone ng isang 12 bilyong taong gulang na dilaw na bituing duwende. Ang planetang ito ay nakakatanggap ng 40% mas maraming init kaysa sa atin, kaya karaniwang 60 degrees ang temperatura rito. Kepler 1649. Ang planetang ito ay matatagpuan 300 light years mula sa daigdig at halos kapareho ng laki nito. Pinaniniwalaan na kung may atmosfera, ang temperatura sa Kepler 1649 C ay katulad ng sa atin at tumatanggap ito ng humigit kumulang 75% ng enerhiya na ibinibigay ng araw sa daigdig. Pero may isang problema. Ang Kepler 1649 ay kabilang sa mga hindi mahulaan at sobrang aktibong pulang duwende. Kaya naman, kailangan ng planeta na matugunan ang maraming karagdagang kondisyon para magkaroon ng kahit na mikroskopikong buhay sa ibabaw nito. Kepler 16b, sa kaso ng planetang ito, mas bagay ang paghahambing hindi sa epikong Game of Thrones, kundi sa kapanapanabik na saga na Star Wars. Ang Kepler 16b ay parang tatuin dahil matatagpuan din ito malapit sa magkaparehang bituin na konektado ng grabidad. Ang planeta ay isang gas giant na singlaki ng Saturn. Tantiya ng mga astropisiko, kalahati nito ay gas at may malaking halong batong materyales. Ang kakaiba pa sa bagay na ito ay masyado itong malapit umiikot sa mga bituin nito. Dati ay nakala na sa ganitong distansya, imposibleng mabuo ang mga planetoid. Ang isang taon sa Kepler 16b ay tumatagal ng 229 na araw at ang temperatura rito ay malayo sa disyertong tatuin na naglalaro mula -60 hanggang -100 degrees Celsius. Kung may buhay man dito, ang hangin na puno ng methane at helium ay posibleng malanghap ng mga droid o ni Darth Vader ang sagisag ng sukdulang kasamaan pero hindi ng nilalang na kahawig ng tao. Kepler 452b. Madalas tawagin ang bagay na ito bilang daigdig dalawa. Matatagpuan ang planeta sa konstelasyon ng Cygnus sa layong 1,402 na light years mula sa atin. Matagal na duda ang siyensya sa pagiging totoo nito, pero dito naging sagabal sa mga artist at tagasulat ng script na mag-imagine ng itsura at kondisyon nito. Ang Kepler 452 ay isang mabatong super-Earth na umiikot sa paligid ng isang bituin na kahawig ng ating araw. Saan pa ba maaring magsimula ang buhay kundi dito? Ang isang taon dito ay halos kapareho ng sa Earth, 385 na araw. Malamang, titigil na ang planeta sa pag-iral matapos ang 3.5 bilyong taon dahil mauubos na ng kanyang bituing magulang ang natitirang gasolina. Ang karaniwang temperatura sa ibabaw ng Kepler 452b kung hindi isasama ang posibleng greenhouse effect ay mga 2 degree. Ang lakas ng grabidad dito ay tinatayang doble kaysa sa daigdig. Kaya kung may buhay man dito, malamang na hindi masyadong malalaki ang mga nilalang na naninirahan dito. Kepler 444, tatapusin natin ang maikling pagtalakay sa bituin na ito kung saan umiikot ang 5 planeta, ang pinaka-compact sa lahat ng natuklasan ng misyon ng Kepler. Ang sistema ng Kepler 444 mula B hanggang F ay binubuo ng mga planetang bahagyang mas malaki kaysa Mercury ngunit hindi kasing laki ng Venus. Ang compact na planetaryong sistema ay nasa konstelasyon ng Lyra, 116 liwanag taon mula sa daigdig. Ang kahel na bituing duwende na Kepler 444 ay napakatanda na, mga 11 bilyong taon na ang edad nito. Dahil sa nabanggit na katotohanan, nananatiling isang misteryo kung paano sa mahiwagang paraan nung simula pa lang ng pagbuo ng universo kung kailan kakaunti pa ang mga bato at metal ay nabuo ang mga planeta. Ang isang taon sa bagay na malapit sa bituin ay hindi lalampas sa 10 araw, kaya malamang napakatindi ng init sa ibabaw nito. Anong mga nilalang ang kayang mabuhay sa mga kumukulong planeta? Palaisipan. Malabong kayanin ng kahit na pinakamatitinding mapagsapalaran ang mga temperatura at mga kondisyon doon. Ito ay maliit na bahagi lamang ng mga natuklasan ng mga orbitang istasyon ng Kepler.
Pero sapat na ang mga natagpuan para maunawaan natin na ang makrokosmo ay walang hanggan at napakaraming anyo. Hula na lang kung bakit, kahit may paradox ni Fermi, wala pa ring nakipag-ugnayan sa atin hanggang ngayon. Noong unang panahon, lagi nang tumitingin ang mga tao sa kanilang kapitbahay na buwan. Halos kasing edad siya ng daigdig at kasali sa maraming proseso na nangyayari sa ating planeta. Malaki ang papel ng buwan sa mga pagbabago sa biospera, lalo na't iniuugnay dito ang paglitaw ng mga pagtaas at pagbaba ng tubig hindi lang sa karagatan, kundi pati na rin sa balat ng daigdig. Ngunit ayon sa mga siyentipiko, ang pangunahing tungkulin ng buwan ay bigyan ng katatagan ang daigdig. Kung wala ang buwan, hindi magiging tama ang pagkakiling ng aksis ng mundo na sani ng pagbabago ng panahon at mag-iiba rin ang orbit nito. Parang palutang-lutang tayo sa kalawakan, gaya ng mansana sa tubig. Itinuturing ding preno ng daigdig ang buwan. Kung wala ang nagpapabagal na epekto, magiging hindi bababa sa 3 beses na mas maikli ang isang taon sa Earth at hindi hihigit sa 8 oras ang isang araw. Ngunit hindi lahat sumasang-ayon sa mga nasabi. Maraming astronomo ang tingin sobra ang mga yon. Kalokohan ang sabihing walang epekto sa daigdig ang isang napakalapit at napakalaking bagay. Pero sa ngayon, ang pinagtutuunan ng pansin ng buong mundo ay ito. Kaya ba nating lumipat sa buwan kapag napagtanto nating ang ating planeta ay nasa huling mga siglo na ng buhay nito? Matindi ang debat tungkol sa terraforming ng buwan sa pinakamahusay na estilong Shakespearean. Maging o hindi maging? Parang malapit na ang layunin, kaya bakit hindi gawing isang malaking bakasyunan ng mundo ang simpleng buwan? Pero hindi ganoon kadali. Kahit si Elon na hindi tanga gaya ng inaamin ng marami sa mga komento ay hindi nakikita ang buwan bilang lunsaran para sa paglipat ng sangkatauhan, mas gusto pa niya ang maalikabok na Mars. Bakit? Ito ba ay hindi mapapatawad na kakulangan sa malayong pagtingin? Lumilitaw, hindi pala ganun kasimple ang lahat. Maari nating ulit-ulitin ng walang hanggan. Buwan, buwan, buwan. Pero hindi naman magbabago ang sitwasyon dahil doon. Maaring gawing pansamantalang hintuan ang buwan papuntang Mars o gamitin ito para patunayan ang mga ambisyong pampolitika tulad ng ginawa ng Rusya at Estados Unidos noon. Paano ba dapat ituring ng mga tagalupa ang mahiwagang kapitbahay ngayon? Pwede bang tumira ang tao sa buwan? Halimbawa, para sa Mars, plano nilang painitin ito. Venus naman ay palamigin. Pero paano babaguhin ang buwan? Naniniwala ang karamihan ng siyentipiko na ito ay patay na. Walang mga hayop, ibon o kahit mga bakterya na kailanman ay nabuhay sa ibabaw nito. Ang sumusunod na katotohanan ang nagsilbing patunay. Pagbalik ng mga Amerikanong astronaut sa daigdig, ilang araw silang kinwarentenas dahil sa takot sa dayuhang virus. Napatunayang walang saysay ang mga pag-aalala. Ganap na sterile ang mga spacesuit. Sa makatuwid, ang hinaharap natin ay parang batong patay, maraming bunganga at natatakpan ng regolith. Kung ikukumpara sa buwan, mas panalo ang Mars sa bidding ng terraforming ng mga celestial body sa solar system. Ang atmosfera ng Mars ay binubuo ng carbon dioxide na kamamatay sa atin pero akma para sa mga halaman. Sa kabilang banda, sa buwan, sobrang nipis ng atmosfera kaya halos walang pinagkaiba ang gabi at araw sa kalangitan nito. Maliban na lang kung isasaalang-alang na ang araw ay nakakasilaw na kumikislap sa gitna ng matinding dilim. Dahil dito, malaki ang diferensya ng temperatura dahil walang atmosfera na magpapantay o magpapalambot nito. Ang lupa at bato sa Mars ay puno ng mikroelementong mahalaga sa pagtatanim, habang ang ating buwan ay may ibang yamang may pagmamalaki. Halimbawa ang helium-3, isang elementong gamit sa paggawa ng epektibong thermonuclear na reaksyon. Ang isotopong ito na maraming ulit na mas mahusay kaysa sa uranium at plutonium pagdating sa mga katangian ay sadana sa mga ibabaw na bahagi ng regolith. Gagamitin nila ito sa hinaharap para painitin ang mga kolonya. Ano pa ang problema sa buwan? Napakaliit nito, mas maliit pa kaysa kay Mars na may sukat na 1 katlo ng lupa. Pero ito ang hindi gaanong mahalaga sa mga problema. Walang hangin ang buwan. Wala rin itong magnetic field at napakababa ng gravity dito. Ang 100 kilong barbell dito ay parang pambatang dumbbell na lang at ang karaniwang lundag ay umaabot ng 6 na metro ang haba. Dahil dito, ang buwan ay ideal para sa gustong magpapayat dahil mas magaan ang timbang mo rito. Pero hindi ito talaga may tuturing na isang benepisyo dahil ang katawan ng tao ay talagang nakasanayan na ang mga kondisyon dito sa mundo.
Ang kawalan ng atmosfera at magnetic field ay isang malaking hadlang sa pag-terraform dahil sa buwan, tiyak na malalantad ang mga kolonista sa matinding cosmic radiation. Ayon sa pag-aaral, sa 100 oras pa lang, critical na dosis ng X-ray radiation nang natatanggap ng astronaut. Kapag may solar flare, maaring mamatay sa loob ng ilang minuto dahil sa malalakas na sinag. Ang regolith o alikabok sa buwan na hindi mo matatakasan kahit saan ay isa ring panganib para sa mga kolonista dahil maaari itong magdulot ng kanser sa baga. Ang pinong material ay mabilis sumira ng mahahalagang kagamitan at agad na pinatitigil ang paggana ng mga ito. Sa kabuuan, ang buwan ay hindi ang pinakamagandang lugar hindi lang para sa paninirahan ng tao, kundi pati na rin para sa pagtatayo ng training camp bago bumiyahe papunta sa malalayong planeta dahil masyadong magkaiba ang mga kondisyon sa bawat lugar. Ang ating buwan ay may dalawang pangunahing kalamangan na laging binibigyan diin ng mga taga-suporta ng terraforming ng buwan, ang reserba ng yelong tubig at ang lapit nito. Noon pa man, may proyekto na si Tsiolkovsky ng space elevator papuntang buwan na medyo realistiko at posibleng magawa. 3 araw ang biyahe ng sasakyang pangkalawakan papuntang buwan, kalahating taon naman papuntang Mars, habang 1.2 segundo lang para sa photon ng liwanag makarating sa mga mabatong dagat nito. Ngunit ang mga nabanggit na benepisyo ay nalulunod sa dagat ng mga hadlang. Maraming mineral sa buwan, kaya maaari itong maging industrial na bodega o mapagkukunan ng yaman. Pero ibang usapan ang kaligtasan ng ating uri. Sabi nga nila, huwag ipagkamali ang turismo sa emigrasyon. Para sa pangmatagalang layunin, kailangan nating maghanap ng mas angkop na katawang celestial. Pero huwag muna kayong magmadaling ihinto ang video dahil nakalimutan pa natin ang komersyal na bahagi. Sulit ba na gawing lugar ng pananaliksik at pagkukunan ng yaman ang buwan? Lumabas na, hindi masyado. Ang pangunahing dahilan kung bakit ito ginagawa, isotope ng helium-3. Pero hindi pa alam ng mga siyentipiko kung paano kontrolin ng maayos ang mga prosesong may kaugnayan sa elementong yon. Para dito, kailangan magtayo ng experimental na reaktor at magsagawa ng pag-aaral dito ng hindi bababa sa 20 taon. Dahil dito, magiging posible ang industrial na paggamit ng termonuklear na pagsasanib hindi bago ang 2050. Bago dumating ang panahong iyon, halos walang silbi ang pagkuha ng isotope. Pareho ring problema ang turismo. Ipinakita ng pagbebenta ng mga tour sa ISS na luging-lugi ang negosyong ito. Sa makatuwid, hindi pa agad bibili ng maramihan ng mga biyahe papuntang buwan ang mga mausisang tao sa daigdig. Ang modernong tao ay nasanay na umasa sa agam at magtiwala sa mabilis na progreso. Pero sa kasamaang palad, hindi lahat at hindi sa lahat ng pagkakataon ay kayang ipaliwanag ng mga ito. May mga pangyayaring hindi saklaw ng karaniwang postulado ng agham at nagpapagulo maging sa pinakamahigpit na skeptiko at ateista. Baka balang araw ay may paliwanag din ang mga di natin maintindihan. Pero hindi pa ngayon. Dahil sa ilang mga bagay, para pa rin tayong mga batang musmos na may pagtataka, pag-aalinlangan at tunay na interes habang pinagmamasdan ang mabilis na umiikot na turumpo. Kahit anong paliwanag, karamihan sa mga hindi may paliwanag na katotohanan ayon sa ortodoksong agam ay nananatiling magkakatulad. Discharge! Nawawala na siya sa atin! Ang klinikal na kamatayan ay isa sa pinakamisteryosong pangyayari sa mundo araw-araw. Kamangha-mangha, ngunit karamihan sa mga nakaranas ng mahirap na pagbabagong ito ay binabanggit ang parehong palatandaan. Ilusyon ng paglabas ng katawan, maliwanag na liwanag sa dulo ng madilim na lagusan at pakikipag-usap sa mga namayapang kamag-anak. Kung ano-anong paraan ang sinubukan ng mga siyentipiko para ipaliwanag ang mga pakiramdam na ito. Kasama rin dito ang pre-mortem epileptikong aktibidad ng otak, guni-guni mula sa kakulangan ng oxygen, pansamantalang pagkawala ng oryentasyon at mataas na carbon dioxide sa dugo. Ngunit wala sa mga bersyon ang lubos ng nagpapaliwanag sa kababalaghan ng klinikal na kamatayan. Gamot na walang bisa. Placebo. Ang ibig sabihin nito ay sa isang grupo ng mga sumasailalim sa pagsusuri ay binibigyan ng totoong gamot, habang sa isa naman ay bitamina na pinapalabas na gamot, at naniniwala siya na binibigyan siya ng makabago at mamahaling gamot, at dahil dito, nagsisimula ng bumuti ang kanyang malubhang kalagayan. Bakit ito nangyayari? Hindi pa ito maipaliwanag ng agham ngayon. Tunay na napatunayan sa maraming eksperimento ang epekto ng placebo. At ito ay muling nagpapakita kung gaano kalaki ang epekto ng suhestiyon sa sarili sa ating pisikal at mental na kalusugan.
Kaya isipin mo lang palagi ang magaganda. Tigilan mo na ang pag-overthink at maraming bagay sa buhay mo ang maaring magbago. Siguradong minsan mo na ring naitanong, kumusta kaya sa malawak na kalawakan? Huwag muna nating pag-isipan ang mga black hole, quasar o sobrang bigat na neutron star. Tumingin naman tayo sa mas malawak, ang universo. Dahil maraming siyentipiko ang itinuturing na halos napatunayan na ang tsura ng Big Bang at bilang resulta, ang pagsilang ng universo na tinatayang may edad na 13 hanggang 14 na bilyong taon. Pero totoo nga ba ito? Ang microwave radiation na matatagpuan sa kalawakan ay naglakas loob na questionin ang palagay na ito. Ang totoo niyan, ang tinatawag na nakikitang universo para sa daigdig ay mililimitahan ng dalawang polar na abot-tanaw na magkahiwalay ng 28 bilyong liwanag taon ang layo sa isa't isa. Sa malawak na espasong ito, halos pantay ang background ng microwave radiation. Ngayon, pansin, tanong, paano nagpantay ang temperatura ng mainit at malamig na bahagi ng radyasyon matapos ang malaking pagsabog sa 28 bilyong liwanag taon? Gayong 14 na bilyong taon pa lang ang edad ng universo. Dahil wala namang anumang bagay na maaring gumalaw ng mas mabilis pa sa bilis ng liwanag. Sa ngayon, wala pang tiyak na sagot sa tanong na ito. UFO? Hindi ko nakita. Kaugnay din ito sa kalawakan dahil ikinokonekta ang paglitaw ng mga bagay na ito sa mga alien. Maraming nagtangkang pag-aralan ang fenomeno na tinatawag na UFO mula sa mga ahensya ng gobyerno hanggang sa mga mahilig at entusyasta, pero hanggang ngayon ay nananatiling misteryo ito. Samantala, may mga dokumentadong ebidensya tungkol sa mga lumilipad na platito na umaabot pa noong ika-10 siglo ng ating panahon sa panahon ng dinastiyang Song. Noong nakaraan at kasalukuyang siglo, ang paglitaw ng mga UFO ay paulit-ulit na nagdulot ng takot sa mga piloto at nasira ang mga kagamitan. Ang mga pangunahing hipotesis ay nauwi sa maling pagkakakilanlan ng napakamodernong kagamitang gawa ng tao, mga optical na ilusyon sa atmosfera, mga guni-guni o mga revelasyon. Sumasagi ba sa isip mo ang nakita na ba kita dati? Ang deja vu, kapag isinalin mula sa wika ni Alexander Dumas ay nangangahulugang nakita na dati. Akala mo ba ikaw lang ang natatangi sa paniniwalang nangyari na sa iyo ang ganitong bagay noon? Pasensya na, pero hindi. 77% ng mga tao sa mundo ay nakaranas na ng ganitong karanasan. Isang bagay lang ang napatunayan ng mga siyentipiko. Mas madalas maranasan ang maling alaala ng mga may epilepsy, sobrang sensitibo, madaling ma-stress, madaling maimpluwensyahan at mga kabataang wala pang 17 taong gulang. Sa iba naman, magkakaiba ang mga teorya. Kasama rito ang mga laro ng pag-uugnay-ugnay ng isip o maliliit na aberya sa sentro ng memorya. Mayroon ding mas kakaibang mga teorya. Halimbawa, may naniniwala na ang deja vu ay pagbati mula sa nakaraang buhay o paggising ng kakayahan bilang clairvoyant. Minsan, parang pelikula ni Shuriki at Lydia ang epekto nito, sobra silang nahumaling sa paghahanda para sa pagsusulit. Siyempre, hindi ito ang kumpletong listahan ng mga bagay na hindi natin maintindihan. Mayroon pang hindi maipaliwanag na intuisyon ng tao, mga misteryo ng Bermuda Triangle, pagkawala ng mga tao ng walang bakas, ang fenomeno ng dark matter at energy, mga tetraneutron na imposible ayon sa tradisyonal na pisika at marami pang iba. Malabong may nakakaalala sa inyo kung ano ang nangyari bago kayo ipinanganak. Pero kapag napaisip ka lang, BAM! May mga sumisilip na alaala mula sa inyong kabataan. Pero, naintindihan mo ba talaga ang lahat ng mga sandaling iyon? Paano mo ipapaliwanag ang ibig sabihin ng salitang malaki? Hindi mo kailangang maging profesional na guro para maintindihan ito. Kumuha ng maliliit at malalaking bagay at pangalanan ang katangian ng mga ito. Ipinapakita nito na ang lahat ay natututuhan sa pamamagitan ng paghahambing. Ganon din, sinusuri ng matatanda ang mundo. Dito rin nagmumula ang matinding interes sa mga bagay sa kalawakan, mga distansya at mga proseso. Pero anong nasa likod ng tabing na ito? Nasaan ang katotohanan? Walang tutol na mataas ang bundok, malaki ang karagatan, at malayo ang pagitan ng Moscow at New York. Sa universo natin, may mga bagay na dihamak na mas malalaki at mga distansyang mas malalayo kaysa sa nabanggit. Sobrang laki nila kaya hindi agad makikita ng tagamasid mula sa mundo ang mga bituin. Halimbawa, ang araw ay nakikita natin gaya ng itsura nito 8 minuto ang nakalipas. At nakakatawa nang banggitin pa ang mas malalayong bagay.
Kung gagamitin natin ang mga sukat na karaniwang ginagamit para sukatin ang distansya sa kalawakan, sa loob lang ng solar system ay gumagamit tayo ng napakaliit kung titingnan sa pananaw ng universo na mga astronomical na unit. Ang isang astronomical na unit ay katumbas ng karaniwang distansya mula sa araw hanggang sa daigdig, 149,600,000 o 149,600,000 kilometro. Sa labas ng pamilyar na mundo, nawawala ang saysay ng sukat na ito. Sinusukat ang interstellar na distansya sa ating galaksya gamit ang taong liwanag. Ang isang taong liwanag ay katumbas ng isang bilang na mahirap banggitin, siyam na may 12 zero o mas eksakto, 7.46 bahagi na pinarami sa 10 sa ika-12 kapangyarihan ng kilometro. Ngunit kulang pa rin ang sukat na ito kapag pinag-uusapan ang mga distansya sa pagitan ng mga galaksya. Dito papasok ang parsec, ang tawag sa parallax ng isang segundo ng arko, katumbas ng 3.26 bahagi ng taong liwanag. Pagkatapos nito, nag-iiba ang mga halaga mula kiloparsec hanggang megaparsec. Ganon din pagdating sa mga sukat. Pakiramdam natin, napakalaki ng daigdig. Totoo naman yon, lalo na kung ikukumpara sa kaliitan ng tao. Baka ganon din iniisip ng mga langgam na gumagapang sa punso ng may pagpipitagan. Kadalasan, nabubuhay tayo na bihirang lumabas ng kwarto kundi para bumili ng gatas sa pinakamalapit na tindahan, hindi na mamalayan ang kadakilaan at pagkakaiba-iba ng daigdig. Pero ang ating planeta ay isa lang sa maliliit na bagay sa kalawakan. Siyempre, may kometa, maliliit na asteroid, Merkuryo at buwan na mas maliit kaysa daigdig. Pero mas marami ang tunay na napakalalaking bagay. Walang silbi ikumpara ang ilan dito sa ating maliit na planeta. Kahit sa loob ng solar system, ang paghahambing ng daigdig sa Jupiter ay parang paglalagay ng isang butil ng gisantes sa tabi ng isang bola ng soccer. Kung ikumpara sa araw, magkatumbas ang butil ng amapola at orange. Ang bolyum ng ating araw ay lampas 1,300 na beses kumpara sa daigdig at ang diametro nito ay 109 na beses na mas malaki. Pero ito pa lang ang simula. Kung ipagpapatuloy natin ang paghahambing at maglalike, unti-unti kang mapupuno ng kakaibang takot sa kung gaano kalalaka ang mga bagay sa kalawakan. Halimbawa, ang Betelgeuse ay isang napakaliwanag na superhiganteng bituin sa ating kalawakan. 17 beses mas mabigat kaysa araw at higit 900 at 50 beses mas malaki ang diametro. Pero wala ito kumpara sa halimaw na magiging isang supernova na bituin na matatagpuan sa konstelasyon ng Malaking Aso. Ang bituin ay 2,000 beses na mas malaki ang diametro kaysa sa araw. Yan ay humigit kumulang 3 bilyong kilometro. At 300,000 beses na mas maliwanag kaysa dito. Kung ang liwanag ay iikot sa paligid ng ekwador nito, aabutin ito ng 8 oras. Pero mga bituin lang ito. Mga galaksi. Diyan makikita ang talagang nakakagulat na mga sukat. Kung bibigyan tayo ng kapangyarihang paliitin ang araw hanggang sa laki ng isang puting selula ng dugo at paliitin din ang Milky Way ng ganon din, magiging kasing laki ito ng Rusya. At kung iisipin pa na may bilyon-bilyong mga galaksya sa universo, nakakakilabot isipin kung gaano tayo kaliit sa mundong ito na banyaga, malamig at napakalaki. Halimbawa, ang galaksya na IC-1000 at 11 na nasa layong 350 milyong liwanag taon mula sa Milky Way ay mas malaki pa ang pagkakaiba ng sukat kumpara sa pagitan ng daigdig at ng araw. Marami na ang nakarinig tungkol sa dambuhalang itim na butas ni Vazarov, lalo na ang mga interesado rito. Halimbawa, pwedeng ilarawan ang dambuhalang itim na butas na may code 1,200 at 77 at ihambing ito sa orbit ng Neptuno para mas maintindihan. Ang orbit ng Neptuno ay halos 8 oras na liwanag kung susundan. Aabutin ng 4 na araw ng liwanag para makalibot sa itim na butas na yon. Kayang lamunin ng ganitong butas ang buong sistemang solar ng buo nang hindi nasasamid. Sa konstelasyon na buhok ni Veronica, may maliit pang butas na 12 beses mas malaki ang diametro kaysa sistemang solar. Bukod dito, 21 milyon beses itong mas mabigat kaysa araw. Ngunit may mga bagay din sa universo na dahil sa kanilang hindi kapanipaniwalang laki ay lubusang sumasalungat sa lahat ng maiisip na prinsipyo ng kosmolohiya. Halimbawa, ang postulado na nagsasabing walang kosmikong katawan o formasyon na lalampas sa 300 milyong liwanag taon, ito ang tinatawag na katapusan ng kadakilaan. Ngunit babagsak ang kosmolohikal na pundasyon dahil sa pag-iral ng higanteng pader ng Hercules Hilagang Corona.
Ito ay isang napakalaking estruktura na binubuo ng mga galaksi na pinag-uugnay ng iisang grabitasyon na may lapad na 3 gigaparsec o 10 bilyong liwanag taon. Sa ngayon, ang alam lang ng tao ay laki ng nakikitang universo. Ngunit kahit ang bahaging ito ng nakikitang kalawakan ay di hamak na mas malaki kaysa sa sistemang solar. Ayon sa tradisyon, magbibigay tayo ng isang malinaw na halimbawa. Kung paliitin natin ang sistemang solar hanggang sa maging 1 milimetro ang universo, ay magiging kasing laki ng planetang Saturno. Sigurado ka bang kabisado mo ang sistemang solar na parang likod ng kamay mo? At confident mong sinasabi na 8 lang ang planeta, hindi nakasama ang tinanggal na Pluto? Kung totoo lahat ng yan, itanong mo sa sarili mo ang isang hindi inaasahang tanong. Meron na bang mahiwagang planeta X? Ngayon, maglalakbay tayo pabalik sa panahon ng paglika ng ating tahanan, ang solar system, at sisilipin natin ang mga lihim ng mga planeta. Alam ng marami ang sikat nating kwento sa pagkakatuklas ng Pluto. Nadiskubre ng mga astronomo na may bagay sa kalangitan na hindi pa natutuklasan mula sa daigdig na nakaapekto sa orbit ng Uranus at Neptune. Natuklasan si Pluto, ngunit hindi pa rin nasagot ang misteryo dahil masyadong maliit ito para makaapekto sa pag-ikot ng mga higante. Ano talaga ang sanhi ng kanilang orbit? Dahil dito, dumating ang mga siyentipiko sa hindi maiwasan at lohikal na konklusyon na mayroong ika-10 planeta na dapat ay may sapat na masa para maapektuhan ang mga haligi ng sistema tulad ng Uranus at Neptune. At napakalamig nito na makikita lamang gamit ang infrared na teleskopyo. Upang patunayan o pabulaanan ang hypothesis na ito, naglunsad ang NASA ng obserbatoryong pangkalawakan. Totoo, dito sa kalawakan may natuklasan silang napakalaking bagay na madilim at malamig. Ngunit hindi pa rin nila alam kung ano ito. Espesyal naming tatalakayin ang tanong na ito para sa aming mga tagahanga. Sumali sa komunidad ng mga mausisa. Nasa description ang link. Mga Sumerian at ang planeta ng mga Diyos. Ang sibilisasyon na minsang nanirahan sa Mesopotamia ay nagtaglay ng napakataas na antas ng kaalaman kabilang na ang sa astronomya. Naniniwala rin ang mga Sumerian na may 10 planeta ang solar system at ang huli ay tinawag nilang Nibiru. At ang pangalan ng ating channel ay Hubble. Huwag kalimutang mag-like, pagandahin mo ang iyong karma. May malinaw na ideya ang mga Sumerian tungkol sa mga nanirahan at pamumuhay sa Nibiru. Narito ang ilang katotohanan ng hinanggo sa sinaunang tekstong Sumerian. Sa planeta, nanirahan ang matalinong tribo ng Nephilim. Tinatawag din silang mga Anunnaki. Ang karaniwang haba ng kanilang buhay ay umaabot ng 360,000 taon sa mundo. Ayon sa pamantayan natin, malalaki ang mga nilalang na ito. Ang mga babae ay may taas na 3.5 metro at ang mga lalaki ay 5 metro o higit pa. Hindi na kailangang magpakalalim sa astrophisika. Sabi nila, dahil sa sobrang lamig, walang mabubuhay doon. Dahil sa matinding presyon, mga unanol ang kayang mabuhay sa planetang iyon. Madali lang kabulaanan yan. Sa mataas na teknikal na kaalaman, madali malampasan ang mga hadlang na ito. Kung hindi kayo sang-ayon dito o may tinatawag na sariling opinyon, malugod namin kayong inaanyayahan sa comment section. Napakahalaga para sa amin ang opinyon ng aming mga manonood. Magkomento at ipakita ang galing nyo. Sa Hubble Channel, lahat posible. Ayon sa mga Sumerian, dahil sa krisis sa kanilang planeta, pumunta sa daigdig ang mga Nephilim at nakihalo ng lahi sa mga sinaunang tao. At ang mga bisitang mula sa ibang planeta ang nagturo ng lahat sa mga tao sa mundo at sila rin mismo ang nagwasak sa kanilang sarili. Hindi madaling tukuyin kung sino ang may sala. Makikita sa Biblia ang mga bakas ng makasaysayang pangyayaring ito. Naalala mo ba ang alamat ng Sodoma at Gomora? Ang naglalagablab na apoy mula sa lungsod ng asupre ay resulta ng nuclear na pagbagsak dahil sa digmaan. Dahil sa radyasyon ng mga pagsabog, nawasak ang mga Sumerian at halos lahat ng kanilang kaalaman ay nawala. At sa wakas, ang pinakamahalaga. Nakakatakot ang mga balitang may kinalaman sa muling pagtatapos ng mundo na inuugnay sa planetang X. Na ang isang ikot ng Nibiru sa paligid ng araw ay tumatagal ng humigit kumulang 3,600 taon. Kapag muling lumapit ang Nibiru sa daigdig at makikita na mula saan mang bahagi ng mundo, inaasahan ng matitinding sakuna sa ating planetang walang kalaban-laban. Halimbawa, ang pandaigdigang baha sa Biblia o pagkawasak ng mga inosente,